Bella Bilen sa Adamson dapat ang team, muntik nang di ma-line up sa NU. Balikan ang kanyang mga pinagdaanan. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Habang si Bella Bilen ay naging 3 beses na UAAP Women's Volleyball MVP kasama ang Lady Bulldogs, binalikan ng star hitter ang kanyang 11 years na paglalakbay kasama ang NU. Ang mga sana ng nakaraan at ang pribilehiyo na tila ba nakatadhana talaga ang kanyang pagsikat. Ang bituin ng National University Lady Bulldogs ay kinilalang 3-time most valuable players sa UAAP Women's Volleyball. 2 lamang ang nakagawa nito bago siya, sina Alyssa Valdez at Eileen Ege, at ngayong tinatapos na ng dalagang tubong Quezon City ang kanyang huling taon sa Hoxon bilang 3-time UAAP champion. Balikan natin kung sino si Bella Bilen noon at kung paano siya nakarating sa rurok na ito. Taong 2014 nga nang unang dalhin ni Micaela Bilen ang kanyang talento sa Hoxon sa Sampaloc, Manila. Noon pa lang ay nagsisimula pa lang ang umangat ang NU Volleyball Program sa UAAP Season 77. Tampok ang mga naging bituin ng Premier Volleyball League or PVL na sina Faith Nesperos, Ivy Lacsina, Princess Robles at Janierva. Simula ito ng 4 na sunod-sunod na kampiyonato sa high school. Si Nesperos pa nga ang itinanghal na MVP noon, habang si Nierva ay kinilalang best libero. Ngayon, sila ay mga bituin na rin sa kani-kanilang karera at nakapagsilbi pa sa national team. Ang catch, hindi pa nga kasama si Bella sa lineup noong unang taon na yon. Unang lumaban si Bella sa season 78 kung saan nakasama niya sina Sheena Turing, Erin Pangilinan at Camila Lamina. Mga kasama pa rin niya ngayon sa season 87 na suot ang asul at ginto para sa NU. Pagdating ng season 18 noong 2017, nakuha niya ang una sa marami niyang MVP awards noong high school matapos magwagi ang kanilang koponan sa isang makasaysayang 4-peat noong high school niya. Nagkaroon man ng pagkakadapa sa season 81 kung saan tinalo sila ng pinamumunuan ni Angel Canino na Dela Salsobel. Muli nilang naibalik ang NU Nazareth School sa tuktok pagdating ng season 82. Wala silang talo sa 12-0 record bago talunin ang Adamson sa finals, kung saan nakuha ni Bella ang kanyang unang Best Outside Hitter Award at ang ikalawa niyang MVP title. Subalit, ano nga ba ang muntik ng maging tadhana ni Bilen? Mayroong naging koneksyon ng Adamson sa karera ni Bella. Sa isang alternate universe, si Belen sana ay naging Lady Falcon. Kung hindi dahil sa isang text message bago maghating gabi noong 2014. Ibang kulay na blusa na ang suot ngayon ni Belen. Halos lahat ng teammate ko noon elementary sa Adamson nag-try out, kwento ni Bella. Tinutukoy sina Jan Zeta, Kai Lazo at Karen Verdiflor. Pero ako nag-try out ako sa NU at hinihintay ko yung sagot ni Coach Babes Castillo. So grabe, patapos na yung araw, wala pa ring text back. Kaya tinatext ko na yung mga teammate ko sa elementary kung pwede ba mag-try out sa Adamson. Tapos biglang nag-text na rin finally ang NU. Mag-aalas 12 na talaga. Balik tanaw niya. Clutch move talaga, Coach Babes. Fast forward to 2020 at nagtapos na siya mula sa senior high school. Katulad ng ibang student athlete na lilipat na sa kolehiyo, may option si Belen na pumunta sa ibang paaralan, ibang programa, ibang environment. At inamin niyang may isa na siyang napupusuan, ang paaralang nasa TAF. Sa isa pang alternate universe, si Belen sana ay naging lady spiker. Gusto ko mag-DLSU kasi dream school ko talaga ang Lasal. Nakakausap ko pa nga nun si Coach Ramil De Jesus at naaalala ko pa yung mga virtual video call namin. Sobrang kinikilig talaga ako. Pagbabahagi niya. Pero naisip ko rin noon na sobrang dami ng players ng DLSU so baka hindi na rin ako magamit. Unlike dito sa NU na konti lang, as in super konti lang. Hindi pa kami noon umaabot ng 14. Ayun, sabi ko din noon, kung mag-champion ako sa Lasal, normal lang naman.
sa kanila at sanay na sila, pero dito sa NU, grabe history to. Kwento ng palaban at 3-time UAAP MVP. At bilang napahanay sa GOAT sa Philippine Volleyball, at tunay ngang gumawa siya ng kasaysayan sa UAAP Season 84, pinangunahan ang koponan ng NU Lady Bulldogs sa isang perfect season sweep na 16-0 patungo sa kanilang kauna-unahang Women's Volleyball Championship sa loob ng 65 years. Itinagana ni Belen ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng UAAP bilang kauna-unahang babaeng manlalaro sa Women's Volleyball na sabay na nanalo ng Rookie of the Year at Most Valuable Player sa iisang season. Nadagdagan pa ito ng kanyang unang Best Outside Hitter Award sa Seniors Division. Ang huling pagkakataon na may nag-sweep sa Women's Volleyball ay 2015 pa, kung kailan winalis ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang mga kalaban para sa kanilang ikalawang sunod na kampyonato, at ang namuno noon, walang iba kundi si The Phenom Alyssa Valdez. Noong May 11, matapos itumba ng Lady Bulldogs ang DLSU Lady Spikers sa Game 1 ng Finals, pagpasok ni Belen sa locker room ng Smart Araneta Coliseum, isang pamilyar na mukha ang naghihintay sa kanya sa hallway para bumati. Parang itinakda ng tadhana, isang canon event. Ipinanganak sina Valdez at Belen sa parehong araw, June 29, 9 years ang pagitan. At sa pagtatapos ng UAAP Season 87, naging bahagi na sila ng isang eksklusibong club na 3 lamang ang miyembro, pare-parehong 3 beses na itinanghal na Most Valuable Players sa kasaysayan ng liga. Subalit, ano nga ba ang mamimiss ni Belen sa NU? Sa dami ng paparating, ang PBL draft, ang stint niya sa Alas Pilipinas at mas matinding laban sa professional level, mahirap para sa isang homegrown Lady Bulldog na tulad ni Belen na hindi balikan at sariwain ang huling 11 taon niya sa Sampaloc, Manila. Sa tingin ko, ang pinakagusto ko talaga dito ay yung samahan ko with my teammates. Hindi biro na sila ang kasama ko halos half ng buhay ko. Sila yung nandyan at nakakita kung paano ako nag-grow bilang isang tao at bilang isang player. Kung pwede nga lamang na sila lang yung teammates ko forever or habang buhay, okay lang talaga sa akin. Kasi iba talaga yung naging samahan at bonding namin. Mahirap na yung pakawalan at iwanan. At sigurado akong yun yung babalik-balikan ko talaga pag binalikan ko yung about my time and journey with NU. Pagbabahagi niya. Hindi lang tungkol sa teammates ang kwento ni Belen. Proud din siya sa kung paano lumawak at lumalim ang suporta sa NU nitong mga nakaraang taon. Pati ang meme game, panalo. Noon halos walang nanonood talaga. Puro mga kaibigan at kamag-anak lang namin. Pero ngayon, grabe, sobrang dami na nila. Thankful at grateful ako sa lahat sa kanila kasi binibigyan nila kami ng panahon para panoorin at suportahan kami. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit mas ganado kaming maglaro ng mas mahusay at may dangal para sa NU, sabi ni Bella. Kung bibigyan man siya ng pagkakataon sa ibang buhay, pipiliin pa rin niyang tahakin ang parehong landas. Kasama na ang masasakit na pagkatalo, ang pagkabasag ng winning streak nila sa kamay ng UST Golden Tigresses sa Season 85 at ang pagkatalo sa finals kontra DLSU sa parehong season or taon, pati na rin ang upset loss sa UP Fighting Maroons at sa team na pinamumunuan ni Shaina Nitura this season, ang Adamson Lady Falcons. Para sa akin, wala akong babaguhin. Yun pa rin talaga. Kahit yung talo namin sa finals na nasa taas kami biglang bagsak noong Season 85. Ayokong baguhin yon. Kasi kung hindi dahil sa mga bagay na yon, sa pagsubok ngayon, hindi kami titibay ng ganito talaga. Everything happens for a reason. Yan talaga ang mantra ko at pinanghahawakan ko ever since. Ani ni Belen. Pero may isang bagay lang siyang pinagsisisihan. Kung may pwede ko lang baguhin at balikan at ito lang ay yung nag-iisang bagay na babaguhin ko sa lahat ng taon ko dito sa NU. Sana nalaro ko talaga at natuloy yung UAAP Season 83 noong pandemic na panahon para man lang na-complete ko yung taon ko sa NU. Kasi ang masarap sa ipinaglalaban mo yung school mo, malungkot na pagbabahagi ni Belen na kamakailan lamang ay nagtapos ng kursong Psychology. Pero what makes a 3-time MVP? Ang degree ni Belen na Psychology ay tunay na nakatulong sa kanya, lalo na sa mga sandaling tensyonado at dikit ang laban.
May mga times sa gitna ng laro, lalo na kapag gitgitan talaga ang laban, sinasabi ko sa self ko, Bella, ito na, kailangan mong pumuntos, kailangan mong pumalag. At dahil natraining ko naman lahat sa practice, ayun lumalabas naman siya. Lahat ng to galing sa paghahanda at mindset. Kung ano yung iniisip kong mangyayari talaga dahil ibinubos ko dito ang lahat ng kaya ko. Paliwanag niya. At ang pagiging estudyante para sa kanya ay higit pa sa paggawa ng reports at pagsagot sa exams. Ginagawa niya ang lahat, ang training, ang buhat, lahat pati homework na para sa volleyball na rin. Pagkatapos mag-scout, manood ng games ng kalaban, nagsiset ako ng personal goals ko sa magiging laro. Ilang puntos dapat, anong efficiency, lahat ng mga digs, lahat ng mga receives, yung mga dapat magawa ko. Isusulat ko talaga yon, tapos babalikan ko. I'll see kung after the game, nakuha ko ba talaga or hindi. Susulat ko ulit yon para itry sa susunod na game na makuha ito. Ani ni Belen. Hindi na nakapagtataka kung bakit naging triple-double machine siya. Nagawa niya ito ng 7 beses sa season na ito lang. Ano ang susunod para kay Bella naman? Asahan mong mas madalas pa siyang nakikitang nakasuot ng Alas Pilipinas jersey. Handa na rin salubungin ng pro volleyball scene ang bago nitong bituin. Nagsisimula pa lang ito sa gitna ng mga What Happened Vela, So First Sikip at mga judgy moments. Tunay ngang pinatunayan ni Belen na siya ang MVP ng kasalukuyang henerasyon ng collegiate volleyball. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.